dito itutuloy po natin yung pinag-aralan natin nung nakaraan na meron palang lahi si David na darating na kapalit ni Solomon. Si Solomon, alam natin, ang unang pinili ng Diyos sa lahi ni David, direct descendant of David, na magtayo ng bahay para sa pangalan. Na ipagtayo ni Solomon ng bahay ang pangalan ng Diyos, ngunit hindi niya na ipaunawa sa kanyang mga kababayan yung pangalan ng Diyos dahil nagtayo rin siya ng bahay para sa Diyos-Diyos ng kanyang mga asawa. Kaya ang nangyari, yung mga Israelita mas lalong naligaw, hindi na nila nakilala yung pangalan ng Diyos. Nabasa din natin na si Solomon namatay na payapa. Hindi siya hinampas ng pamalo ng mga tao, panghampas sa mga tao, gaya na nakahula sa 2 Samuel, dahil nga direct descendant siya of David. Ngayon, balikan po natin yung nakasulat sa 2 Samuel 7:12 hanggang 14. Ngayon, babasahin na natin hanggang 15. Bakit hindi natuloy yung pamalo ng mga tao kay Solomon? Dito na yan natin maliliwanagan. So muli po, babasahin ko po sa 2 Samuel 7:12 hanggang 15. Ito po ang nakasulat. Pagka yung mga araw ay naganap at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, aking ibabangon ng iyong binhi pagkatapos mo na magmumula sa iyong tiyan at aking itatatag ang kanyang kaharian. Alam na po natin yan, na yung tinutukoy dito, yung lahi ni David, hindi ito anak ng Diyos. Bagamat, tuloy lang natin, 13, kanya ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan, at aking itatatag ang luklukan ng kanyang kaharian, magpakailanman. Nangangulugan, ang trabaho ng lahi ni David na darating, magtayo ng bahay na may pangalan. Kasi nga, para makilala yung pangalan ng Diyos. Pag nagawa niya, ang kaharian niya ay magpakailanman. Ano pa ho? 14, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Bagaman hindi siya anak ng Diyos, kikilalanin siya na parang anak ng Diyos. Bagaman anak siya ni David. Kung siya'y gumawa ng kasamaan, aking sasawin siya ng pamalan ng mga tao at ang panghampas sa mga anak ng mga tao. Nangangahulugan, pag gumawa ito ng kasamaan, hahampasin siya ng mga tao. Gaya nga ng tinuro sa ating maestro, kaya kasamaan, kasi pag kasalanan, sarili mo lang. Pero pag kasamaan, alam mo na pag ginawa mo isang bagay na to, maraming tao sasama ang buhay, maliligaw. Okay? Kaya kasamaan, kasi dinamay mo ibang tao dahil sa ginawa mo. Kaya paparusahan siya ng mga tao. Ganun pa man, si Solomon namatay na payapa. Bakit nangyari yon? 15. Ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi mahiwalay sa kanya na gaya ng pagkaalis niyan kay Saul na aking inalis sa harap mo. Ito yung natupad kay Solomon. Hindi siya hinampas sa mga tao, tapos ang kagandahan loob ng Panginoon hindi inalis sa kanya. Okay, ngayon, ito naman ngayon. Paano na ngayon itong trabaho na ipapakilala ang pangalan ng Diyos? Ngayon, hindi natupad ni Solomon. Nagtapos na lang ba kay Solomon? O totoong merong lahing pipiliin sa lahi ni David? O binhi na pipiliin sa lahi ni David? Dito sa Isaiah 7:13 hanggang 15. Ito po ang nakasulat. Hindi pala ho. Basahin na natin sa verse 11. So muli po, Isaiah chapter 7, verses 11 to 15. Ito pong nakasulat. Humingi ka sa ganang iyon ng tanda na mula sa Panginoon mong Diyos. Humingi ka maging sa kalaliman o sa kaitaasan sa itaas. Ibig sabihin, ito yung tanda. Ngunit sinabi ni Akas, hindi ako hihingi, nitutuksihin ko man ang Panginoon. At kanyang sinabi, dingginin niyo ngayon o sang bahayan ni David. Maliit na bagay ba sa inyo ang mamagod sa mga tao na inyong papagurin rin ang aking Diyos? Tandaan natin, ang hula tungkol sa lahi na darating na magtatay ng bahay sa pangalan, galing sa lahi ni David, o yung pangako sa lahi ni David. Hindi natupad ni Solomon, kaya may continuation. Ano yung tanda ng inutusan na yan na pagtutuloy ng trabaho na hindi nagawa ni Solomon? Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Nangahulugan, may darating pa sa
lahi ni David. Ipanganganak siya ng isang dalaga. Tapos, ang tatawag sa kanya, Emmanuel. Mamaya alamin natin ano ibig sabihin ng Emmanuel. Siya'y kakain ng mantikili at pulot, pagka siya'y natutong tumanggi sa kasamaan at pumili ng mabuti. Nangangahulugan, siya yung magpapatuloy nung hindi nagawa ni Solomon. Kasi nga, nakasulat dito, pagka siya'y natutong tumanggi sa kasamaan. Ano ba yung nakasulat dun sa 2 Samuel kanina, sa 7:14? Pag siya'y gumawa ng kasamaan, hampasin siya ng pamalo ng mga tao. Kailangan tanggihan niya yung paggawa ng masama para magampanan niya yung pagiging Emmanuel niya. Sino ba itong inutusan na to? Kanino natupad ito? At bakit ipanganganak ng dalaga? Bakit specific na binanggit na tanda ipanganganak ng dalaga? Alamin natin. Punta tayo ngayon sa Mateo 1:18 hanggang, tuloy-tuloy lang ho natin yan, hanggang 25. Ito na po nakasulat. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito palang hula na nandoon sa Isayas, nagkaroon ng katuparan kay Jesus. Ngayon, nakalagay dito, si Maria na kanyang ina, bago siya maging asawa ni Jose, bago sila nagsama, nasumpungan siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ipinaunawa sa atin ng mga kinilala nating tagapagturo ng Biblia na yung Espiritu Santo ang siyang naging paraan para si Jesus ay mabuo sa sinapupunan niya. Pinalabas nila na yung Espiritu Santo ay isang entity o being na siyang naging dahilan kung bakit pinanganak si Jesus, kaya si Jesus ay naging anak ng Diyos. Okay. Pinalabas na si Jesus ay hindi anak ni Maria at Jose, kundi dahil sa Espiritu Santo nabuo si Jesus sa sinapupunan ni Maria. Immaculate Conception, ika nga. Tanong, ano ba itong Espiritu Santo na binabanggit? Yan ba another entity? Okay. Ano ba talaga ang tunay na kahulugan niyan? Basahin natin sa Gawa 1:16 or Acts chapter 1 verse 16. Ito pong nakasulat. Mga kapatid, kinakailangan matupad ang kasulatan na nang una ay sanalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng bibig ni David. Yung palang Espiritu Santo nagsalita sa pamamagitan ng bibig ni David. Ano ba yung Espiritu Santo na nagsalita sa pamamagitan ng bibig ni David? Basahin pa natin, totoo ba yan? Dito po sa Gawa 4:25, nasa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David, na iyong likod ay sinabi mo. Yung palang Espiritu Santo, nagsalita siya sa pamamagitan ng bibig ni David. Ano ba yung Espiritu Santo na nagsalita sa pamamagitan ng bibig ni David? Ito po yung pinakita ni Maestro. Dito po sa 2 Samuel 23:1 hanggang 2. Ito po ang nakasulat. Ito na ho. Ito nga ang mga huling salita ni David. Si David na po nagsasalita dito. Sinabi ni David na anak ni Isay, sinabi ng lalaki na pinapangibabaw, na pinahiran ng langis ng Diyos ni Jacob, at kalugod-lugod ng mga awit sa Israel. Ang Espiritu ng Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ko, at ang kanyang salita ay sumaaking dila. Yung palang Espiritu ng Panginoon na nilagay sa bibig ni David, salita pala ng Diyos yun, hindi pala ibang entity na binabanggit o nangangahulugan. Yung sinalita doon sa Mateo na si Jesus ay pinanganak sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ibig sabihin, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nagkaroon ng katuparan yung salita ng Diyos. Totoo ba na pag sinabing Espiritu ng Panginoon, salita lang ng Diyos ang ibig sabihin yan? Dito natin babasahin sa Genesis 1:1 hanggang 3.
Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Ang nakasulat, yung Espiritu ng Diyos sumasaibabaw ng tubig. Ano ba yung Espiritu ng Diyos na sumasaibabaw ng tubig na yan? Ano bang ibig sabihin yan? Dito na po tayo pumunta sa Awit 29, verses 2 to 3. Ito po ang nakasulat. Ibigay ninyo sa Panginoon ang palatiang marapat sa kanyang pangalan. Inyong sabahin ng Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tubig. Ang Diyos ng kalatian ay kumukulog sa makatuwid bagay. Ang Panginoon sa ibabaw ng maraming tubig. Yung palang, Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Yan pala, yung salita ng Diyos o tinig ng Panginoon. Nangangahulugan, yung binabanggit sa Mateo, yung salita ng Diyos na nasa hula na nagkaroon ng katuparan sa pamamagitan ni Jesus. Sa pamamagitan ni na Maria, ni na Jose, at ni Jesus. Hindi pala yan ibang katauhan. Malinaw na ho. Alamin natin, paano ba nalaman ni Maestro to? Okay. Ano ba nangyari sa kanya? Tandaan natin yung Espiritu, salita ng Panginoon. O, punta tayo ngayon sa Deuteronomy 18:18 to 19. Ito po nakasulat. Aking palilituin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. Gaya ni Moses, hindi ito Hudyo. At kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Ulitin ko pong basa, ha? Aking palilituin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Naulugan, kaya pala laman ni Maestro ito, dahil yung Espiritu ng Diyos nilagay din sa bibig niya. Kaya nga, laging example ni Maestro, para makilala mo yung taong inutusan, simple lang, hindi nag-aral, nilagay sa bibig. Bakit mahalaga ito? Kasi nga, pag sinabing dala mo, aral ng tao, dapat sa eskwelahan ka ng tao nang galing. Meron kang diploma, tulad ng, kunwari, ikaw ay engineer, dapat meron kang certification. Kunwari, ikaw ay isang guro, dapat ikaw ay meron diploma. May tinapos ka na galing sa isang university o kolehiyo. Pero pag sinabi ng isang tao na dala niya aral ng Diyos, situit na yung taong yan, tinuruan ng Diyos. Hindi pwede yan na sinabi mo na, dala ko aral ng Diyos. Paano masabing aral ng Diyos ang dala mo? Paano mo nalaman? Pinag-aralan ko. Hindi pwede yun. Ibig sabihin, gawa-gawa mo yan. Sarili mong pagkaunawa ang ginamit mo dyan. Kay Maestro, hindi niya pinag-aralan, nilagay sa bibig niya, ibig sabihin, kung ano yung pinapangaral niya, Diyos mismo ang gumagabay sa kanya. Nilagay sa bibig niya, pinasok sa isip niya kung ano yung kanyang iaaral. Kaya nga, kung mapapansin nyo, yung pag-aaral natin tuloy-tuloy. Kasi ganun din siya tinuruan ng Diyos. Ngayon, ano ang tanda na siya ang inutusan? Na siya yung talagang inutusan? 19. At mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan, ay aking sisiya sa atin yaon sa kanya. Para malaman natin na ito yung tunay na inutusan ng Diyos na nilagyan ng Diyos ng kanyang salita sa bibig nito, is alam niya o ipapakilala niya o magsasalita siya sa pangalan ng Diyos. Kasi yung pangalan ng Diyos, hindi mo pwedeng sabihin pinag-aralan mo yan. Kasi pangalan ng Diyos yan. Walang ibang taong pwedeng magsabi ng tunay na pangalan ng Diyos unless ikaw ay tinuruan ng Diyos ng kanyang pangalan. Kaya yun yung tanda ng inutusan. Nagkaroon niya ng katuparan kay Maestro. Kaya nalaman natin ngayon yung Espiritu ng Panginoon na ibig sabihin pala ay salita ng Diyos kasi nilagay ng Diyos yung kanyang Espiritu o salita sa bibig ng kanyang inutusan. Kaya natin naunawaan. Okay. Anong katunayan na may nakasulat na hula tungkol dyan? O basahin natin sa Isaiah 42. At saan manggagaling yung inutusan? Tandaan natin, binasa natin noong nakaraan sa unang recording, yung sa unang hari,
8:41 to 43 na may taga-ibang lupa. Saang specific na lugar bang gagaling yan? 42 verse 1, tuloy-tuloy lang sa 4. Ito pong nakasulat. Narito ang aking lingkod na aking inalalayan, ang aking hinirang na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Isinikanya ko ang aking espiritu. Naninaw, yung salita. At siya'y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. Kasi nga, di ba, yung binasa natin sa Jeremiah 1 verse 4 to 10 yung nakaraan, propeta sa mga bansa. Siya'y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. Kasi nga, siya yung may dala ng kautusan. Kasi nga, dahil pakilala niya yung pangalan. Kung wala yung pangalan ng Diyos sa Ten Commandments, hindi mabubuo yung Ten Commandments. Ngayon, dahil na ipakilala niya ang pangalan, alam na natin na yung Ten Commandments nagkaroon na ng validity o nagkaroon na ng tawag dito, ng confirmation na talagang sa Diyos nga yan kasi nandoon na alam na natin yung kanyang pangalan. Ituloy natin ang basa. Siya'y hindi hihiyaw o maglalakas man ng tinig o iparirinig ba ng kanyang tinig sa lansangan. Anong katunayan na yan ang nagaganap kay Maestro? Yung aral niya nandoon sa website. Nandoon yung kahatulan ng Panginoon na ilalapat sa mga bansa kasi buong mundo, lahat ng tao sa buong mundo, makikita yung aral ng Diyos na nandoon sa website. At pag sinunod yung pagkilala sa pangalan at yung utos ng Diyos, magkakaroon ng kahatulan sa mga bansa. Okay? Magkakaroon na ng katwiran. Ngayon, hindi siya humiyaw, hindi siya naglakas ng tinig, o ipinarinig man ang kanyang tinig sa lansangan, hindi siya nag-preach. Bagkus yung aral niya, pinasulat niya sa amin ng mga kasama niya at ipina-upload doon sa website para malaman ng lahat ng tao sa mundo. Ano pang nakita natin naganap kay Maestro? 3. Ang gapok na tambo ay hindi niya babaliin, ni ang timsim na umuusok ay hindi niya papatayin. Siya'y maglalapat ng kahatulan sa katotohanan. Hindi siya nakipagtagisan sa mga reliyon o hindi siya nag-engage sa debate. Kaya nga yung aral ni Maestro, dahil ito ang dala natin, aral ng Diyos, hindi natin kailangan makipagdebate. Bakit? Ipakita lang natin yung totoo. Bahala ng tao kung tatanggapin nila o hindi. Naganap yan kay Maestro, kaya nga pinalagay niya sa website yung aral ng Diyos. Ngayon, bahala ng tao kung kilalanin yun o hindi. 4. Siya'y hindi manglulupaypay o maduduwag man hanggang sa maitatag niya ang kahatulan sa lupa at ang mga pulo ay maghihintay sa kanyang kautusan. Hindi siya nang lupaypay o maduduwag man hanggang sa imatatag niya ang kahatulan sa lupa. Hindi siya natakot na ipakita yung kanyang pangalan doon sa website. Okay? Simulan nung inilabas niya yung aral ng Diyos ng 2005 at naipakilala niya yung pangalan ng 2006 doon sa website. Hindi siya natakot na pupulaan siya ng mga tao ng buong mundo. Hindi siya natakot na baka gawan siya ng kung ano-anong video tungkol sa kanyang inaral. Bagkus tinuloy niya lang. Hanggang sa tuluyan na siyang pumanaw, pero naikumpleto niya yung pagpapa-upload ng mga tunay na aral ng Diyos na nandoon sa website at pag sinunod ang buong mundo, magkakaroon ng kahatulan sa katotohanan. Ngayon, ang nakasulat dito, ang mga pulo ay maghihintay sa kanyang kautusan kasi nga dala niya yung tipan. Dito siya sa pulo manggagaling. Kaya nga the name.ph kasi yung the name of God will come from the Philippines. Kaya yung nung unang iniisip ni Maestro na pangalan para sa website, pinapili siya nun kung thename.com o thename.ph, mayroong pinakita sa kanyang talata, yung nakasulat sa Isaiah 24:14-15, na dito sa mga pulo, makikilala ang pangalan, kaya pinili niya .ph, kaya thename.ph. Ito na pong nakasulat, 5. Ganito ang sabi ng Panginoon, na lumikha ng langit at naglaglad ng mga yaon, siya naglatag ng lupa at nagsilitaw rito, at nang nagsisilitaw rito, siyang nagbibigay ng hinga sa bayang nito, at ang diwa sa kanila na nagsisilakad dito. Ako ang Panginoon, ang tumawag sa iyo sa katwiran, at hahawak sa iyong kamay, at mag-iingat sa iyo, at bibigay kita ng pinakatipan sa mga bayan, ng pinakaliwanag sa mga bansa. Nagkaroon ng katuparan nito lahat kay Maestro.
Kasi nga siya yung propeta sa mga bansa. Kaya nga, paano naging propeta sa mga bansa nung nilagay niya yung kanyang mga aral doon sa website, buong mundo, nalaman ang pangalan, nalaman ang kautusan. Ganun pa man, ang trabaho niya, ipakilala lang, pero bahala ng mga tao kung tatanggapin nila ang hindi. Kaya nga, yung pagiging inutusan niya o messenger niya, natupad niya. Ang mahalaga naman sa pagiging messenger mo, hindi naman yung na-accept yung o napaniwalaan yung mensahe na dala mo. Importante na i-deliver mo yung message. Na i-deliver niya yung message, natupad niya, siya yung prophet sa mga nations o propeta sa mga bansa. Ngayon, malinaw na, yung Espiritu ng Panginoon, salita lang pala ng Diyos ang ibig sabihin niyan. Hindi lang salita lang pala, kundi banal na salita ng Panginoon. Balikan na natin yung nangyari kay Jesus. Sa Mateo 1:18, tutuloy lang po natin. Mambasa hanggang 25. Ito na po ang nakasulat. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungan siya ay nagdadalang tao sa mamagitan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, nagkaroon ng katuparan yung hula. Ano ba ang hula na nagkaroon ng katuparan? Na bago si Maria at Jose ay naging mag-asawa o bago sila ikasal, nagkaroon ng katuparan yung salita ng hula. Ano ba yung salita ng hula na yan? Balikan natin yung sa Isaias 7:13. Ito pong nakasulat. At kanya sinabi, dingginin nyo ngayon, o sambayan ni David, maliit na bagay ba sa inyo ang mamagod sa mga tao ninyo, papagurin rin ng aking Diyos? Dito na po tayo sa 14. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at panganganak ng isang lalaki, at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Nangahulugan, yung Espiritu Santo o salita ng Diyos nagkaroon ng katuparan bago pa man ikasal si Maria at si Jose ay yung hula ni Propeta Isaias. Tanong, ano ba ibig sabihin ng dalaga? Okay, bakit ito ang ginamit ng tanda ng Diyos? Para makilala natin yung inutusan niya na magagaling sa lahi ni David. Kasi maraming lahi si David. Pero paano mo makikilala kung sino doon yung kapalit ni Solomon? Yung magtutuloy ng hula. Basahin na natin ngayon dito sa Deuteronomy 22. Ito po ang nakasulat. 22:20 hanggang 21. Ngunit kung ang mga bagay na ito ay totoo na ang mga tanda ng pagkadonselya ay hindi masumpungan sa dalaga, ay kanilangang ilalabas ang dalaga sa pintuan ng bahay ng kanyang ama at babatuhin siya ng mga bato ng mga lalaki sa kanyang bayan upang siya'y mamatay sapagkat siya'y nagkasala ng kaululan sa Israel na nagpatutot sa bahay ng kanyang ama, gayon mo alisin ang kasamaan sa gitna mo. Nangangahulugan, ayon sa paliwanag ni Maestro, kaya pala dalaga yung ginamit ng tanda kasi nung panahon ng lumang Israel, nung panahon ni na Jesus din, hindi pwede na magbuntis ang babae nang hindi pa kinakasal. Papatayin yan ng mga tao o hahatulan yan. Yung bang babae ang dadanas? 24. Ay inyong ngang ilalabas kapwa sila sa pintuan ng bayang yaon. 22-24 po ha. At inyong babatuhin sila ng mga bato upang sila'y mamatay. Ang babae sapagkat di siya sumigaw ay nasa bayan at ang lalaki sapagkat pinanghipa pa ang asawa ng kanyang kapwa, gayon mo alisin ang kasamaan sa gitna mo. Hindi lang pala ang babae ang dadanas, kundi pati yung lalaki. Bakit pati yung lalaki? Kasi nga, nung unang panahon, pinagkakasundo yung lalaki at babae para ikasal. Ngayon, pag ang isang lalaki, sabihin ko na yung ganitong salita ginalaw niya ang isang babae na hindi pa naipagkasundo, para na rin niyang ginalaw o para na rin niyang pinatulan yung asawa ng iba. Kasi magiging asawa pa yung babae ng ibang lalaki na yan ginalaw mo. So, lumalabas, para mo nang niloko yung magiging future husband yan. Yung babae, kasi nga, nagpagalaw siya na hindi siya nagreklamo. Kaya, parehas silang papatayin. Yun yung hatol nung unang panahon, sa panahon ni na Jesus. Kaya, kumbaga stricto yung
yung batas ng Diyos noon na sinusunod nila pagdating sa kasal, okay, o pagdating sa tinatawag nating premarital sex, hindi pwede yun. Kaya yun ang ginamit na tanda kay Jesus. Ibig sabihin, maipapanganak siya nang hindi pa kinakasal ang kanyang mga magulang na napaka-imposibleng lusutan nung panahon na yon. Yun yung tanda ni Jesus. Kaya, balikan natin sa Mateo 1:18 ulit. Tuloy-tuloy na ho natin ang basa hanggang 25. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpangan siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo, o yung hula kay Propeta Isaias na panganak ng dalaga nagkaroon ng katuparan. At si Jose na kanyang asawa, palibhas ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Kasi nga, pati siya madadamay pag nalaman na nabuntis niya si Maria na hindi pa sila kinakasal pareho. Gusto niyang takasan. Ano po nangyari? 20. Datapwat, samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Yung palang si Jose ang galing sa lahi ni David, hindi si Maria. Kasi pag si Jesus, ipipilit natin na literal na anak ng Diyos, ang dapat na galing sa lahi ni David ay si Maria at hindi si Jose. Malinaw na ho. Ibig sabihin, dahil ang hula ay para sa lahi ni David, dapat si Jose yun talagang galing sa lahi ni David. Kaya nga tatakbuhan niya sana yung babaeng nabuntis niya. Sabi sa kanya sa panaginip, huwag mong takbuhan yan kasi yan yung nakahula kay Propeta Isaias na magtutuloy ng trabaho hindi naganap ni Solomon. Anong katunayan nun? 21. At siya ay mga anak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang makasalanan. Ang ibig sabihin pala ng pangalang Jesus, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Paano ba maliligtas ni Jesus yung bayan niya sa kanilang mga kasalanan? E di punta tayo sa awit. Awit 25 verse 10 to 11. Tandaan natin, ang awit, sinulat yan ni Propeta David o ni Haring David. Ito po ang nakasulat, awit 25, 10 to 11. Lahat ng halandas ng Panginoon ay kagandahan, loob at katotohanan. Sa mga gayon na nag-iingat ang kanyang tipan at ang kanyang mga patotoo. Dahil sa iyong pangalan, O Panginoon, iyong ipatawad ang aking kasamaan sapagkat malaki. Nangangahulugan, kaya pala Jesus, yung ibig sabihin ng pangalan niya ay ililigtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan, kasi nga ipapakilala niya yung pangalan na hindi nagawa ng kanyang ninuno na si Solomon sa pamamagitan ng bahay na itinayo para sa pangalan. Ibig sabihin na itayo na ni Solomon, ang gagawin na lang ni Jesus, ipapaunawa yung bahay na tinawag sa pangalan na ang pangalan ng Diyos nandoon sa bahay na itinayo ni Solomon. Ipapakilala na lang o ipapaunawa. Anong katunayan? 22. At nangyari nga na ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito ang dalaga ay nagdadalang tao, ang dalaga ay magdadalang tao at ang panganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel. Ulitin ko po basa, 23. Narito ang dalaga ay magdadalang tao at manganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Ibig sabihin pala ng Jesus, ililigtas siya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan sa pagitan ng pangalan. At nilinaw pa, tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay sumasa atin ng Diyos. Kasi para mo masabing sumasa atin ng Diyos, kailangan makilala mo ang kanyang pangalan. Yung pala yung katunayan na si Jesus yung magtutuloy ng trabaho na hindi nagawa ni Solomon. Yung ipaunawa ang pangalan sa kanyang mga kababayan. Nangangahulugan, all this time, si Jesus, hindi pala siya literal na anak ng Diyos ayon kay Maestro. Anak lang siya ni David, natatawaging anak ng Diyos pag nagampanan niya yung misyon niya para sa pangalan ng
Panginoon. Anong katunayan na si Jesus ay anak lamang o lahi ni David at hindi talaga siya anak ng Diyos? Lucas 1:27. Sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki na ang kanyang alay Jose sa angkan ni David at Maria ang pangalan ng dalaga. Nilinaw po, si Jose ang galing sa lahi ni David at hindi si Maria. Tuloy na ho natin ang basa sa 1:31-32 at narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo kanyang pangalang Jesus. Siya magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. Malinaw ho, tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. Galing lamang siya sa lahi ni David. Hindi siya talaga anak ng Diyos. Nilinaw pa po yan sa Mateo 1:1 ng Mateo. Matthew 1:1. Ito po ang nakasulat. Aklat ang lahi ni Jesucristo na anak ni David, na anak ni Abraham. Malinaw. Anak ho lamang ni David. Tandaan natin, paano nalaman ni Maestro yung flow ng kwento o yung daloy ng mga talata na yan kung hindi Panginoon ang nagbigay sa kanya? Yan po, hindi mo basta maire-research yan. Ngayon, ituloy na ho natin ang basa. Si Solomon, hindi niya nagawa yung tungkulin niya, tungkol sa pangalan ng Diyos, kasi gumawa siya ng bahay para sa kanya mga asawa na taga-ibang lupa. So malinaw na si Jesus hindi anak ng Diyos, kundi anak lamang ni David. Siya yung magtutuloy ng trabaho para sa pangalan. Ngayon, ano ang nangyari kay Jesus? Tandaan natin, pag siya gumawa ng kasamaan, hahampasin siya ng mga tao. Ano ba nangyari kay Jesus? So, dito po muna tayo sa Mateo 27:25-26. Hinampas ba si Jesus? At sumagot ang buong bayan at nagsabi, mapa sa amin ang kanyang dugo at sa aming mga anak. Nang magkagayoy, pinawalan niya sa kanila si Barabas, ngunit si Jesus ay hinampas at ibinigay upang ipako sa krus. Ang sabi sa hula, basahin natin sa 2 Samuel 7:12-14. Ito po ang nakasulat. Pagka ang iyong mga araw ay naganap at ikaw ay makatutulong na kasama ng iyong mga magulang, aking ibabangon ng iyong binhi pagkatapos mo na magmumula sa iyong tiyan at aking itatatag ang kanyang kaharian. Kanyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan at aking itatatag ang luklukan ng kanyang kaharian magpakailanman. Hindi nagawa ni Solomon, si Jesus na ngayon ang magtutuloy. Ngayon, ano nangyari? 14, ako ay magiging kanyang ama, siya magiging aking anak. Kung siya ay gumawa ng kasamaan, aking sasawin siya ng pamalo ng mga tao at ang panghampas sa mga anak ng mga tao. Teka muna. Ang nakasulat, pag gumawa ng kasamaan, hahampasin ng pamalo ng mga tao. Nabasa natin, hinampas si Jesus ng mga tao. Anong kahulugan nun? Ibig sabihin, gumawa siya ng kasamaan. Anong kasamaan? Ito na po nakasulat. John 19:7. Nagsisagot sa kanya mga Hudyo, kami mayroong isang kautusan at ayon sa kautusan niya ay nararapat siyang mamatay, sapagkat siya ay nagpapanggap na anak ng Diyos. Ang salita doon sa hula, tatawagin lamang siyang anak ng Diyos, kasi nga lahi siya ni David. Ang pinakilala ni Jesus sa sarili niya, literal siyang anak ng Diyos. Kaya, kasamaan, kasi nga, iba ang pinakilala mo sa sarili mo. Maliligaw lalo tao, kaya hinampas siya ng mga tao. Ngayon, paano niya ba ginawa yung pagpapanggap na anak ng Diyos? Dito ngayon pinakita ni Maestro yan sa Matthew 16:13-23. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Dito sa panahon na to, kausap ni Jesus ang kanyang mga alagad. Ang usapan kung sino yung anak ng tao. Anak ng tao, yung anak ni David na darating, yung nakahula. Hindi pinag-uusapan kung sino yung anak ng Diyos. Ulitin ko po yung basa. Matthew 16:13. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino anak ng tao? Tinatanong niya sa mga alagad niya, o gusto niyang malaman yung alam ng kanyang mga alagad o ng mga disipulo niya. Ang topic, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao?
Ang topic kung sino yung lahi ni David na darating. Tingnan natin kung ano yung sagot. At kanilang sinabi, anang ilan? Si Juan Bautista. Ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias o isa sa mga propeta. Wala sa mga alagad niya na nakapagsabi kung sino yung tunay na anak ni David. Ang paliwanag dito ni Maestro, tinitignan ni Jesus kung alam ng mga alagad niya kung ano yung authority niya, na siya yung anak ng tao o yung anak ni David. Kung ano-anong pangalan ang sinabi sa kanya ng mga apostol. Nagbigay ng halimbawa si Maestro O sino sa inyo nakakalam kung sino yung anak ng tao? Anong sabi ng mga tao kung sino yung anak ng tao? Sagot ng isa, boss, si Juan Bautista. Si Elias po yan. Yung sagot ng isa, ay, si Jeremias yan. Tapos sabi ng iba, kasi playing safe, isa po yan sa mga propeta. Ibig sabihin, walang nakasagot. Anong katunayan na ang gusto malaman ni Jesus na talagang yung tanong na yan ay para maipakita niya na siya yung anak ng tao. 15. Kanya sinabi sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? Sino ako pala? Ibig sabihin, kung ikaw si Jesus, frustrating yon. Kasi nga, sunod na sunod sa iyo ang mga apostol na yan, pero hindi ka naman nila kilala kung ano pala yung authority mo. Parang, nagkakaisa kayo na parang meron kayong samahan, pero kung bakit kanila sinasamahan, hindi nila nagigets. Kaya na-frustrate si Jesus, di siya nakatiis. Ano ang sabi ninyo kung sino ako? Sino apla ako? Kung iba pala yung anak ng tao na pagkaalam nyo. Ganon ang ibig sabihin ni Jesus ayon sa paliwanag ni Maestro. Ngayon, merong isang sumagot, 16. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Merong isang sumagot, pero ang sagot niya, kakaiba. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang topic ni Jesus, sino yung anak ng tao o yung anak ni David? Ang sagot ng iba kung sino-sino. Elias na propeta, Jeremias, si Juan Bautista, o sino man sa mga propeta. Galit si Jesus, sino pala ako? Sabi niya. Sagot ng isa, ikaw yung Kristo, yung anak ng Diyos na buhay. Ang layo ng sagot ni Pedro sa tanong ni Jesus. Ang tanong ni Jesus, sino yung anak ng tao, yung anak ni David? Ang sagot ni Pedro, anak ng Diyos. Gamitin ho natin yung ating talino, napakalayo ng sagot ni Pedro kay Jesus. Kaya kung kayo si Jesus, mas lalo kang magagalit. Bakit? Pedro, ang tanong ko kung sino yung anak ng tao, ba't sagot mo anak ng Diyos? Nakikinig ka ba sa pinag-uusapan natin? Ganun pa ang ibig sabihin. Balikan po natin yung hula. Ang sabi doon, sa 2 Samuel 7:14, pag siya gumawa ng kasamaan, aking sasawin siya ng pamalo ng mga tao at panghampas sa mga tao. Ibig sabihin, pwedeng magkamali yung inutusan na galing sa Larry David. Nagkamali na nga si Solomon Si Solomon, binigyan pa ng Panginoon ng karunungan at kaunawaan. Pero, hindi nakinig si Solomon doon sa payo ng Panginoon na nakasulat pa nung panahon pa ni Moses yung utos na huwag mag-asawa ng taga-ibang lupa kasi ililigaw ng kanilang mga taga-ibang lupang asawa ang kanilang puso sa pagsunod sa iba-ibang Diyos. Nakasulat yan sa Deuteronomy. Okay, yung utos ng Diyos na yan. Sa Deuteronomy 7. Hindi sinunod ni Solomon, kaya nung tumanda siya, doon na naligaw ang kanyang puso. Ngayon, nung kay Jesus na, nilinaw pa na pag siya gumawa ng kasamaan, hahampasin siya ng mga tao. At nilinaw pa doon sa hula kay Isaias na kailangan niyang tanggihan yung kasamaan. Dito kay Jesus, kung ikaw si Jesus, tatanggihan mo itong sinasabi ni Pedro kasi parang direkta kanyang niloloko. Ang tanong mo, sino yung anak ng tao? Ang sagot niya, ikaw yung anak ng Diyos. Di parang harap-harap kang niloloko. Teka Pedro, ang usapan, tinatanong ko, sino yung anak ng tao? Tapos, hindi tama yung sagot ng mga kasama mo, tinanong ko kung sino ako. Ibig ko sabihin, ako yung anak ng tao, ba't di niyo kilala? Ang sagot mo naman, ako yung anak ng Diyos. Sabihin, hindi ka nakikinig. At, ano yan? Niloloko mo ako? Kung gagamitin natin ang ating talino at pangunawa, ganun ang tamang ginawa dapat. Pero anong nangyari? 17.
At sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, "Mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi pinahayag sa ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit." Hindi natanggihan ni Jesus yung harap-harapang panloloko sa kanya ni Pedro. Imbis na sawayin, imbis na tanggihan, sinakyan pa. Mapalad ka, Simon Barjonas, kasi Simon Barjonas, Pedro yan eh. Walang nagsabi sa'yo nito, kundi na daddy ko na nasa langit. Sinakyan ni Jesus. Ibig sabihin, natuwa siya doon sa harap-harap panloloko sa kanya ni Pedro. Imbis na sawayin niya. Ano pa pong nangyari? 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ka ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipan na iglaban sa kanya. Tandaan natin, ang trabaho ni Jesus ay ipaunawa yung pangalan ng Diyos na nandoon sa bahay na itinayo o templo na itinayo para Haring Solomon. Ang ginawa ni Jesus, wala na siya dapat itayo kasi naitayo na Nagtayo pa siya ng bahay para sa sarili niya. Ginawa niya ang sarili niyang hindi lang anak ng Diyos, kundi parang Diyos na rin. So ngayon, mas lalong sumama. Nagpanggap na siyang anak ng Diyos, nagtayo pa ng bahay para sa sarili niya, imbes na maipaunawa yung pangalan ng Diyos. Double na mali. Kaya, matinding kasamaan. Lalong naligaw ang tao. Ang tao, hindi na nakilala ang Diyos. Kaya ang tao, base nga sa binasa natin doon sa Deuteronomy 11:26-28, imbes na nasunod ng utos at nakilala ang Diyos, mas lalo pang sumamba sa ibang mga Diyos, kaya mas lalo tayong nasumpa dahil sa ginawang ito ni Jesus. Ganun pa man, papaliwanag natin mamaya na si Jesus, wag ho nating ituring na kalaban. Bakit? Kasi nga, mamaya mababasa natin na inamin niya naman pala noon pa na nagkamali siya. Hindi lang na ipaliwanag. Kaya hindi na si Jesus yung may mali dito. Pinapakita lang natin yung tunay na nangyari kay Jesus, gaya nga ng paliwanag ni Maestro. Ngayon, tuloy na po natin ang basa. Dito sa 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang yung talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang yung kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Dito ho, ano na si Jesus dito? Parang wala na sa tamang pag-iisip. Anak po lamang siya ni David, na ang trabaho ay para ituloy lang yung hindi nagawa ng kanyang ninunong si Solomon. Pero ang sinasabi niya na dito, pati daw yung authority sa langit ibibigay niya na kay Pedro. Parang hindi na ho tamang pag-iisip ito. Ngayon, anong katunayan na natauhan si Jesus? Verse 20. Nang magkagayo pinagbili niya sa mga alagad, huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Teka muna, parang mali huwag niyo muna sasabihin. Parang ganoon na ibig sabihin ni Jesus. Dito na ho tayo sa 21. Simula nang si Jesus nagpanggap na anak ng Diyos, nagtayo na bahay para sa sarili imbis na sa Diyos. Ano na ang sinasabi na ni Jesus na mangyayari sa kanya? 21. Mula ng panahong yaoy, mula noon nung nagpanggap siya, nagpasimulang ipinakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangan siya pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba na siya'y patayin at muling ibangon sa 3 araw. Ibig sabihin, hindi na yung tatawagin siyang anak ng Diyos o hindi na yung magtatayo ng kaharian. Ang sinasabi niya, paparusahan na siya. Kasi nga, alam niya na yung hula na pag siya gumawa ng kasamaan, hahampasin na siya ng mga tao. Alam na ni Jesus na nagkamali na siya. Kaya yun na yung sinasabi niya sa mga apostol niya. Napaparusahan na siya, nagdidanas na siya, mamamatay siya. Kasi alam niya na nagkamali siya. Tandaan natin na ang taong nagtulak sa kanya parang magpanggap na anak ng Diyos ay si Pedro. Alamin natin ang sagot ni Pedro. Pero bago po natin basahin yan, lilinawin ko lang ho, sinabi ni Jesus na muling ibabangon sa 3 araw. Mamaya po, ipapaliwanag po namin sa inyo yung naituro ni Maestro na yung tinutukoy ni Jesus na ibangon sa 3 araw, hindi literal yan. Symbolical pala yan. Ang ginawa pala ng mga apostol dahil hindi naintindihan yung sinabi ni Jesus na ibabangon sa 3 araw, ninakaw nila yung bangkay ni Jesus, pinalabas nila na si Jesus na buhay muli sa mga patay. Yan po ang babasahin natin mamaya. Medyo nakakagulat ho, no? Pero, ganun pa man, actually, hindi na ho dapat natin ikagulat kasi nakasulat na rin naman sa website na itinuro na ni Maestro noon pa. Ganun pa man,
Kung sakaling nagulat man kayo, ibig sabihin hindi nyo pa nababasa yung website, pero ngayon malalaman nyo na dahil nga binabahagi na namin sa inyo. Basahin po natin ang sagot ni Pedro 22. At isinama siya ni Pedro at nagpasimulang siya'y pinagwikaan na nagsasabi, Panginoon, malayo ito sa iyo. Kailanman na hindi mangyayari ito sa iyo. Boss, hindi mangyayari sa iyo yan. Anak ka ng Diyos. Di ba sinabi ko sa iyo, anak ka ng Diyos? Yun po yung naging sagot ni Pedro. Hindi siya paparusahan. Kanina, nung sinabi ni Pedro na anak ng Diyos, siya, hindi siya tinanggihan. Bagkus pinuri pa. Ngayon naman, harap-harapan na naman siyang niloloko ni Pedro. Boss, hindi ka mabubugbog. Hindi ka mamatay. Ito ang sabi ni Jesus. 23. Tatapat lumingon siya at sinabi kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay tisod sa akin sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos kundi mga bagay ng tao. Kung kanina, o kung noon, hindi siya nakatanggi. Ngayon, hindi na siya nakapagpigil kay Pedro. Sabi niya, tinawag niya si Pedro ang Satanas. Ibig sabihin, manloloko ka. Ikaw ay tisod sa akin dahil sa iyo napahamak ako. Hindi mo pinag-isip ang mga bagay ng Diyos. Hindi mo naman alam yung hula eh. Nagalit si Jesus kay Pedro. So malinaw na kaya pala si Jesus nampas sa mga tao dahil nagpanggap siyang anak ng Diyos at nagtayo ng bahay sa sarili niya o ipinangangaral niya magtatayo siya ng bahay para sa sarili niya imbes na ipakilala yung pangalan ng Diyos. At yun ay nagawa niya dahil kay Pedro. Ang isang halimbawa na ginamit ni Maestro o pinaunawa ni Maestro gaya ng panahon ni na Adan. Si Adan, nung direkta pa sa Diyos, hindi siya nagkakasala kasi alam niya yung utos. Ang ginawa ni Satanas para madaya si Adan, ginamit niya yung partner na si Eva. Nung nadaya niya si Eva, si Adan, nung kinakausap siya ni Eva tungkol sa utos ng Diyos, mas naniwala si Adan kay Eva kaysa sa utos ng Diyos na sinalita sa kanya. Kaya siya naloko. Dito naman, si Jesus, kaya nadaya ni Satanas sa pamamagitan ng kanyang apostol na si Pedro. Kaya sabi ni Jesus, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ibig sabihin, alam niya na si Pedro ang ginamit sa Satanas para maloko siya. Hindi niya nagawang tanggihan ang paggawa sa kasamaan. Kaya ngayon siya paparusahan. Matindi po itong binasa natin na aral na naganap kay Jesus. Ngayon po, sa next chapter, babasahin naman natin kung saan nanggaling yung kapangyarihan ni Jesus. Kaya po, ang buong mundo ngayon nasumpa. Totoong nasumpa kasi yung kinikilala nating Jesus na tinuro sa atin ng mga reliyon na anak ng Diyos o Diyos daw, sa katotohanan kaya pala namatay sa krus na bugbog sarado at matinding dinanas na hirap dahil totoo palang nakasulat na dadanasin niya yun dahil gumawa siya ng kasamaan. Kasamaan dahil ibang aral ang pinangangaral niya sa atin, imbis na yung aral ng Diyos, naloko tayong lahat, at yan ang kanyang dinanas. Ganun pa man. Gaya ng sabi ni Maestro, si Jesus hindi nating kalaban. Tayo lang yung magpapakilala o magpapaunawa sa buong mundo nung tunay na nangyari sa kanya. At ito po ay naipa-upload na ni Maestro doon sa website na thename.ph.